Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay magustuhan ninyo itong kwento ko na ito. Bago ko simulan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Lando. Tubong Aklan pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Amerika. Maglilimang taon na rin ako dito. Pero yung ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1989. Parehong taon kung kailan ako nag-asawa. Nakatira kami sa parte ng Aklan na malapit sa mga bundok. Kaya medyo malayo talaga kami sa Kabiasnan. Malayo kami sa Kalibo. Na tinuturing na parang sentro ng probinsya namin. Maswerte na noon kung makapunta kami sa Kalibo ng mga 10 pagkakataon sa loob ng isang taon. Bihirang-bihira lang. Dahil wala ring pang pamasahe at abala kami araw-araw sa pagbabanat ng buto para may raos ang pang-araw-araw na gastusin. Ang asawa ko ay tawagin po nating Mayang. Wala pa kaming anak noon dahil hindi pa kami handa. Nagpakasal lang kami dahil pareho na kaming nasa legal na edad. At nagsasama na rin naman kami noon kaya mas maigi na rin magpakasal. Ang pinaka-pinagkukunan namin ng pera noon ay ang pag-uuling. Kagubatan din kasi banda sa amin. Kaya marami rin talagang kahoy na pwedeng gamitin sa pag-uuling. Medyo mura lang din po noon pero ayos lang basta makaraos po kami. Yung kinalalagyan namin ay meron namang kalapit na mga ibang bahay. 2. Malapit pero hindi yung tipong halos magkatabi na talaga. Kung baga mga ilang metro lang din ang distansya sa amin. Na maituturing na rin naman talaga naming kapitbahay. Yung ikinabubuhay po nila ay pangangahoy din at pag-uuling. Kaya minsan nagkakasabay pa nga po kami sa gubat. Sa paghahanap ng mga kahoy. Masaya po kami sa ganon. Masukal yung gubat kaya mas maigi din talaga at mas masaya kung merong mga kasama. Madalas kong kasama noon si Mang Puloy at ang isa pa naming kapitbahay na tawagin din nating Mang Boy. Itong si Mang Puloy at si Mang Boy, yung talagang parang naging kaibigan ko na rin kahit mas matanda nga yung mga ito sa akin. Kung minsan maaga pa kaming umaalis at hapon na kami babalik, sinasabay na nga rin namin ang pangangaso. At madalas doon po kami nagluluto sa gubat. Isa yon sa pinakagusto kong gawin. Madalas iniipon lang namin ang mga kahoy at binabalik-balikan lang namin lalo at mabigat yon. Bawal naman kasi na doon kami gumawa ng ulingan sa loob ng gubat. Pero yung ibinebenta namin na kahoy panggatong. Minsan doon na rin namin sa gubat sinisibak. At tinatali lang namin yon at nilalagay sa sako para mas madali ngang bitbitin lahat. Maganda ang samahan naming magkakapitbahay noon. Isang araw sabi ni Mang Boy sa amin, baka lumipat na raw sila sa Iloilo. Dahil maganda nga yung trabaho ng anak niya doon. Pinaghirapan niyang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. At nakakuha na ito ng magandang trabaho doon sa Iloilo. Nakapag-ipon na rin ito. Kaya gusto raw nito na lumipat na sila doon. Ang sabi ni Mang Boy noon, mukhang buo na rin daw yung loob ng kanyang asawa. Kaya balak daw nila na yung tatay na ni Mang Boy yung patirahin sa bahay nila dahil talagang lilipat na sila. Yung tatay ni Mang Boy nasa kabilang barangay. Pero baka lumipat na raw nga doon sa barangay namin. Lalo at kasama pa raw ng tatay nila yung isa pang kapatid ni Mang Boy na medyo may problema daw sa pag-iisip. Dahil dati nga raw itong na-addict sa pinagbabawal na gamot. Kaya nasira ang utak. Ang sabi lang ni Mang Boy sa amin noon, ituring daw sana namin ang tatay niya at ang kanyang kapatid sa kung paano din namin siya itinuring bilang kapitbahay. Pagkatapos nga po ng usapan na iyon, mga 3 araw siguro ang nakaraan, umuwi na nga doon yung tatay at kapatid ni Mang Boy. Hindi pa nakakalipat sila Mang Boy noon, pero umuwi na doon ang tatay niya at ang kapatid
para masanay na rin daw sila unti-unti sa lugar namin. Matanda na yung tatay nito noon, pero nakakabilib na malakas pa yung pangangatawan. Mga 70 na siguro sa banta ko. Mukha naman itong mabait pero may pagka-weirdo rin talaga. Laging nakadungaw sa bintana at nakatanaw sa bahay nila Mang Puloy. Yung isa pa nga naming kapitbahay na nabanggit ko na rin kanina. Mga 2 araw pa lang siguro sila doon nung sabihin sa amin ni Mang Puloy na medyo kakaiba daw ang matanda. Nagtanong pa ito sa akin kung wala ba daw kaming napapansing kakaiba rito. Nung unang gabi daw kasi ng matanda doon, nakita daw siya ni Mang Puloy na lumabas ng bahay ng alanganing oras. Hating gabi na raw noon pero nagkataon lang na lumabas si Mang Puloy para gumamit ng kubeta. Hindi raw siya napansin ng matanda. Lumabas daw ito ng bahay at nagmamadali daw na tumakbo papasok sa kakahuyan. Nung sinabi niya yon, abay syempre nagtaka po ako agad. Ano naman ang gagawin doon ng isang matanda sa hating gabi? Mapapaisip ka talaga pero hindi pa ganun kalala yung iniisip ko noon. Dagdag pa ni Mang Puloy, iba daw yung kilos ng matanda noon Parang hindi daw uugod-ugod. Mabilis daw na parang meron daw itong nakitang kung ano na kanyang hinabol. Susundan daw sana ni Mang Puloy, pero natakot din siya at hindi na rin niya kaya ang tawag ng kalikasan. Kaya yun na muna ang kanyang inuna. Akala ko noon, yun na yung buong kwento niya. Pero meron pa itong dinugtong. Nung sumunod naman daw na araw pagkatapos niyang makita ang matanda, nakita naman daw ng kanyang asawa na sinasakal ng matanda ang aso ni Mang Boy at naglalaway daw ito. Na parang gusto raw nitong patayin yung alagang aso ng mismong anak niya. Litong-lito ako noon. Hindi ko lubos maisip na sa ilang araw pa lang na pananatili doon ng matanda, marami nang napansing kakaiba yung isa naming kapitbahay. Bago lang sa akin noon ang mga ganong pangyayari, kaya tinanong ko si Mang Puloy kung ano ba sa tingin niya ang tunay na nangyayari. At diretsahan akong sinagot ni Mang Puloy. Duda daw niya, isang aswang yung tatay ni Mang Boy. Napatanong ako ulit noon dahil nagulat ako. Ang iniisip ko lang kasi, baka wala sa katinuan at katunayan ay nalungkot ako noon. Pero nung sabihin niyo ni Mang Puloy, yung lungkot ko napalitan ng pangamba. Dahil yung sinasabi niya na baka isang aswang, magiging kapitbahay na talaga namin. At ayon sa nabalitaan ko, pagtatanim, pangangaso at pag-uuling din daw ang kabuhayan ng matanda. Tawagin pala natin ang matanda na ito sa pangalang Lolo Randy. Kapag nagkataon, magkakasabay kami sa gubat at hindi ako komportable na meron kaming makakasamang ganon. Nung sumunod po na araw habang nagpapakain ako ng alaga naming baboy, biglang lumapit sa akin si Lolo Randy. At ang sabi nito, "Aba, malaki-laki na ang alaga ninyo Pwede na." Sambit pa nito. Tumango naman ako at ngumiti-ngiti lang sabay tumalikod na dahil umiiwas nga ako sa kanya. Nung bigla pa itong may pahabol na sinabi, "Pwede na. Pwede nang kainin ng buhay." Mahina pa po nitong sabi. Anong sabi ninyo? Agad kong tanong noon pero ngumiti lang din ito at naglakad palayo. Medyo napikon ako noon. Pero alam kong hindi lang yon basta biro. Mukhang aswang nga talaga yung matanda. Nung gabi na, pagkatapos naming maghapunan, natulog na agad ang mga kasama ko sa bahay. Kasama ko rin kasi yung mga magulang ko bukod sa asawa ko. Ako naman hindi talaga mapakali.
hindi ako makatulog. Mga alas 10 na noon. Pero wala pa rin. Kaya hindi na ako nakatiis. Matahimik akong lumabas ng bahay. At dinala ko ang susi. Para pwede pa rin akong lumabas na maila ko pa rin yung pinto namin. Mahirap na at baka may ibang pumasok. Pumunta ako noon sa bahay nila Mang Puloy. Balak ko sanang magpasama sa kanya para magbantay ng gabing yon. Pagdating ko doon, nagulat ako dahil nasa labas din ng bahay si Mang Puloy. Nagyoyosi ito dahil hindi rin daw siya mapakali. Nung sabihin ko sa kanya ang plano ko, agad itong pumayag dahil gusto rin daw talaga niyang alamin ang tunay na pagkatao ng matandang si Lolo Randy. Bago kami umalis ay nagdala si Mang Puloy ng sibat, yung ginagamit namin minsan sa pangangaso, at aaminin kong sanay pong gumamit ng ganon si Mang Puloy. Ang ginawa namin noon, marahan kaming gumapang sa matataas na damuhan na malapit doon sa kulungan ng baboy. Pero bago namin ginawa yon, pinilit ako ni Mang Puloy na magpahid ng uling sa buong katawan ko. Para daw maitago ang amoy namin at para mas hindi kami makita sa dilim. Kung sakaling aswang araw talaga ang matandang babantayan namin. Nilalamok na kami noon sa kakabantay pero hindi kami sumuko. Ilang sandali pa, bumukas yung pinto sa likod nila Mang Boy. Tanaw namin mula doon at lumabas doon si Mang Randy. Nang mangyari yon, agad po akong kinabahan. Mukhang tama talaga kami. Palingon-lingon ito sa paligid na parang sinisiguradong walang tao. Maliwanag rin yung buwan noon. Ang ikinagulat namin, medyo tumabi ito sa mga nakatumpok na kahoy na parang nagtatago. Pero sa pwesto po namin, kitang-kita pa rin ito. Naghubad din ito ng damit. Talagang hubot-hubad. At pagkatapos nun, may hawak itong bote at yung laman nun, pinahid niya sa kanyang buong katawan. Parang langis. Tapos ang hindi ko makakalimutan, dumapa yung matanda sa lupa na parang gumagapang. Hindi na sobrang kita dahil natatabunan na ng mga talahib. Pero doon pa lang sa paraan niya ng paggapang, talagang kikilabutan ka na. Ilang sandali pa. Muntik na akong mapasigaw noon nung mula sa kinalalagyan ng matanda, biglang merong tumalon na isang malaking hayop. Kulay itim yon na may kalakihan. Hindi na yon makita ng maayos pero yung tumatak sa akin, yung mga mata ng hayop, napakapula kaya mas lalo kang kikilabutan sa anyo nito. Biglang tumakbo yung hayop dire-diretso malapit sa kulungan ng baboy namin. Nanginginig yung tuhod ko noon. Halos maihina ako sa kaba. Pagkat yung itsura ng hayop, sobrang nakakatakot. Tandaan natin na nandoon lang sana kami para magmatsyag. Hindi namin inaasahan na yun yung makikita namin. Yung hayop na ito, marahang tinutungo ang kulungan ng baboy namin. Sa punto na iyon, hinawakan ako sa likod ni Mang Puloy na parang sinasabi niya na dumapa lang ako at wag akong gumalaw. Madalas niyang gawin sa akin yon kapag nangangaso kami. Kaya alam kong balak talaga nitong gamitin ang hawak-hawak niyang sibat. Yung hayop na ito na ilang metro na lang sa amin ay talagang kakaiba. Parang aso pero mas pahaba yung bunganga at yung tenga. Nung agad yung tumalon at tumungtong sa taas ng kulungan, alam na naming balak talagang kainin nun ang alaga naming baboy. Doon na nang ibabaw ang emosyon sa akin. Dahil napakahalaga sa amin ang alaga namin. Lalo at malapit na yung ibenta. Napatayo ako noon at napasigaw. Doon na tumalon ulit sa lupa yung hayop at napalingon sa direksyon namin. Nagulat din yata ito pero nag-aangil pa rin. Bago pa man ako makagawa ng kahit ano,
Tumayo na si Mang Puloy at agad niyang sinubukang patayin yung hayop gamit yung kanyang sibat. Tinamaan yon pero mabilis talaga na nakaiwas yon sa malubhang tama. Parang dinaplisan lang sa kanyang likuran. Doon na ako sumigaw talaga ng buong lakas na meron ngang aswang. Ang bilis po ng hayop kong tumakbo na hindi na agad namin nasundan kung saan yun nagpunta. Pero agad naming tinumbok ang bahay nila Mang Boy. Lumabas naman ito agad. At sinabi namin sa kanya na nakita namin ang tatay niya na nagpalit ng anyo. At tinuro pa namin yung damit na naiwan nito nung hinubad niya iyon. Nagtataka si Mang Boy noon na halatang galit din sa pinagsasabi namin. Bumalik ito sa loob ng bahay nila at tinawag ang kanyang ama. Ang sunod na naming narinig noon ay sumisigaw na si Mang Boy na galit na galit. Tay, bakit kami sugat? At bakit wala kang saplot? At nandyan ka pa galing sa bintana? Totoo ba? Aswang ka ba? Totoo ba? Sigaw noon ni Mang Boy na galit na galit. Mukhang naabutan niya ang sarili niyang ama. Nagwala ito at parang pinagbabato ang mga gamit. Ilang sandali pa, lumabas na ulit si Mang Boy at nakiusap na umuwi na raw kami at siya na ang bahala. Halatang hiyang-hiya ito at galit na galit din sa kanyang ama. Nung umuwi na nga kami, naririnig pa rin talaga namin na galit si Mang Boy at nagwawala. Hindi ko alam kung gaano kaluba ang sugat ng matanda noon, pero sigurado akong tinamaan yon. Kaya narinig naming sinabi ni Mang Boy na meron ngang sugat ang kanyang ama. Matagal-tagal din bago tumigil yung pagwawala ni Mang Boy. Kinaumagahan yan, pumunta sa bahay si Mang Boy. Ang sabi nito, kami na lang daw pala ang bahala sa kanyang bahay. Dadalhin daw niya ang tatay niya sa Iloilo at susubukan yung ipagamot. Hindi na raw sila babalik pa sa lugar namin. Pero sana daw, wag na naming ipagsasabi pa kahit kanino. Nung diretsahan ko siyang tinanong kung aswang ba talaga ang kanyang tatay, tinignan ako sa mata ni Mang Boy at tumango ito. Humingi siya ng pasensya. May mga sinabi na raw sa kanya ang kanyang kapatid noon tungkol nga sa kanilang ama, pero dahil may problema nga sa pag-iisip noon ng kanyang kapatid, ay hindi daw siya naniwala. Ang sabi pa nito, baka isa pa raw pala yon sa mga dahilan kung bakit lalong nasiraan ng bait ang kanyang kapatid. Malamang ay nauna raw nitong nalamang aswang ang kanilang ama. Nung araw din na iyon, umalis na nga agad sila Mang Boy. Kasama niya pati ang kanyang ama na hindi man lang makatingin ng diretsyo sa amin noon. Niwala ngang sinabing kahit ano. Yung bahay nila, hinayaan lang namin. Walang tumira hanggang nawasak na lang ang bubong nun. Hinding-hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga nangyari noon. Sa banta ko, malamang hindi rin nagamot yung tatay ni Mang Boy. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Nangyari ang kwento kong ito dekada 90 sa baryong sakop ng Palawan. Lilinawin ko lang po muna na ang baryo po namin ay malayo po sa lugar na pinupuntahan ng mga turista. Baka sabihin pa po ng iba na pinapahiya ko yung lugar pero hindi naman po yon yung aking intensyon. Gusto ko lang din pong magbahagi ng sarili kong kwento. Pero para wala na pong kung ano pa, itatago ko na lang din po yung mismong baryo. Simple lang po yung pamumuhay namin sa aming baryo. Hindi po marami ang mga pamamahay. Kaya lahat po kami doon ay magkakakilala. Kapag merong dayo, talagang malalaman po namin yan.
Sa katunayan po, medyo iniiwasan nga po yung baryo namin ng marami. Dahil may mga kwento po doon na hindi ko rin po maintindihan noon. Tuwing meron pong napapadaan doon, talaga pong nagmamadali. Yung tipong patingin-tingin sa mga bahay na animoy, may mga naririnig silang hindi maganda sa baryo namin. Naiinis po kami noon kapag nakakakita kami ng mga taong halatang natatakot dumaan sa baryo namin. Parang lahat naman po kasi ng mga taga sa amin, mababait rin naman po. Hindi ko rin talaga alam na may mga kumakalat palang balita na meron nga raw pong aswang sa baryo namin. Kahit wala naman kaming nakikita noon o kahit nararamdaman man lang. Isang araw po, pumunta po sa baryo namin noon ang kumpare ng tatay ko na taga-kabilang baryo. Ang sabi po nito, kapag magawi daw kami sa mga karatig naming baryo, huwag na raw kaming magtagal dahil marami daw sa mga taga-kabilang baryo ang galit daw sa mga taga sa amin. Dahil yung mga nang-aaswang daw sa kanilang baryo, galing daw po sa amin. Kahit nga raw kapag may natatagpo ang mga bangkay sa kanilang lugar, sa baryo pa rin namin nababaling. Kesyo gawa daw po ng aswang na taga-baryo namin. Doon po nagsimula noon na kapag meron pong dumadaan doon po sa amin, lalo na po kung gabi, tinatakot na lang nga lalo ng ibang kababaryo naming walang magawa. Minsan nakita ko po yung mga kaedad kong mga binata na pinagtitripan po ang mga taga-kabilang barangay na napadaan lamang doon. Nagtakbuhan lang po yung mga yon sa pag-aakalang may kung anong hayop o aswang na sumusunod sa kanila. Kaya ayon, kumalat po ulit na meron pong aswang talaga sa baryo namin. Bilang taga roon, binaliwala lang po namin yon. Basta ang alam po namin, hindi po yon totoo. Yun po yung akala ko noon. At maling-mali po ako doon. Isang gabi po noon, pauwi po ako galing sa pangingisda. Meron po akong bitbit na kakaunting huli. Merong lambat at meron ding sagwan. Sumisipol-sipol pa po ako noon habang naglalakad. Kahit kakaunti lang naman po yung nahuli kong mga isda. Ang nasa isip ko po noon, kahit papaano, mas okay na po yon dahil merong pang ulam. Habang naglalakad, bigla-bigla na lang po akong napatigil at napatingala. Nung sa hindi kalayuan, sa puno po ng niyog, mga ilang metro lang po sa unahan ko, biglang nagliparan ng mga ibong namamahinga doon po sa itaas. Binaba ko muna saglit ang lambat noon dahil yon po yung medyo mabigat. At pati po yung lalagyan ng nahuli kong isda, tinabi ko lang po muna doon sa may damuhan sa gilid po ng daan. Sagwan lang po yung hawak ko noon at nakasabit nga po sa aking balikat ang flashlight. Marahan po akong lumapit doon sa parte kung saan nagliparan po yung mga ibon. Tinitingala ko pero parang wala namang kung ano doon. Ano kaya yon? Parang merong humapon doon sa puno. Sabi ko pa po noon. Meron nga po akong flashlight pero ayoko naman pong pailawin yon. Dahil ibibigay din po noon ang aking lokasyon. At hindi talaga maganda ang kutob ko nung mga oras po na yon. Hindi ko maipaliwanag pero nagtatayuan ang balahibo ko. Alam ko lang na hindi ko dapat gamitin ang ilaw dahil meron kung ano sa paligid. At tama nga po ako noon dahil nung marahan po akong lumapit doon banda, nagulat po ako noon, Sir Dan, na parang merong biglang bumagsak doon po sa damuhan. Medyo madilim kaya hindi ko po nakita ng malinaw. At dahil po doon, mabilis po akong humakbang ng ilang hakbang papapalapit, sabay tago sa maliliit na puno ng bayabas. Nakarinig po ako ng boses po noon. Parang tao na parang nasasaktan. Siguro dahil sa pagbagsak
o hindi ko pa alam na dahilan. Hindi naman ganun kataas yung puno ng niyog, pero talagang mababalian ka kapag bumagsak ka mula doon. Kahit makapal na damuhan pa ang babagsakan mo. Nung sinilip ko po yun, doon ko na nakita na yung naririnig ko pong boses ng tao, hindi pala karaniwang tao. Sobrang lapit ko na po at medyo nasanay na ang aking paningin sa dilim, na mas naaaninag ko na talaga ang nasa harapan ko. Doon sa damuhan, merong nilalang na namimilipit po sa sakit. Umuungol pa nga po yun na halatang pigil po yung boses. Kahit nasa baba na po ito at tinatakpan po halos ng damuhan, bahagya ko pang nakita yung parang mga pakpak. Parang malaking ibong bumagsak hanggang biglang tumigil yung ungol na naririnig ko. Maya-maya pa, bigla na lang pong may tumayong matanda. Matandang lalaki na walang kahit anong suot, base po sa nakikita kong imahe po nito. Hinahawakan po nito yung balikat, na halatang may iniinda po sa doong sugat. Pero hindi ko talaga maaninag ang mukha sa anggulo kung nasaan po ako. Ang alam ko lang matanda po yon dahil nga po sa boses po nito. Hindi rin ako makakilos para lumipat ng pwesto o para ilawan siya dahil nangingibabaw nga po yung takot sa akin. Alam ko kasi na kung ano man yung nakita ko, yun na marahil ang tinatawag nilang aswang. Bago ko pa man nakita ang kanyang mukha, bigla na lang po itong tumakbo. Nagulat po ako noon dahil napakabilis po nun. Nung tignan ko po yung daan na tinahak nun, patungo yon sa bahay na malapit lang doon sa aking kinalalagyan. Katunayan, natatanaw ko pa nga po yung bahay lalo at meron pong ilaw ng gasera na nanggagaling po doon. Alam ko po yung bahay na yon. Yung nakatira doon ay ang kababaryo namin na itago po natin sa pangalang Lolo Johnny. Inong mga panahon po na yon, mga 80 na po yung edad ng matanda. Matanda na rin talaga. Kaya pala sobrang pamilyar po nito dahil malapit lang siya sa bahay namin at kababaryo ko pa nga po mismo. Mula sa hindi kalayuan ay kitang-kita ko pang pumasok po ito agad ng bahay. Nung nakaalis na po ito, marahan akong pumunta doon sa kanyang pinagbagsakan at nung inilawan ko na po doon, nagkalat po yung dugo doon. Kaya pala meron itong iniinda sa balikat. Ang dami po ng dugo, na halatang maluba ang kanyang sugat. Litong-lito na ako noon na parang gusto ko na pong kumaripas ng takbo at hindi na balikan muna yung lambat at yung aking mga nahuli. Pero habang tinitignan ko po yung bahay ng matanda, ay parang gusto ko po talagang puntahan at subukang alamin kung ano nga ba yung kababalaghang bumabalot sa kanya. Ako po kasi yung tipo ng tao na kapag kinuha po ng isang bagay ang aking interes, hindi ko napipigilan ng sarili ko kahit alam ko pong delikado. Pagkatapos ko pong makita ang mga dugo, naglakas loob po ako noon na tignan ko na muna. Mag-isa lang naman yung matanda sa kanyang bahay at malapit lang din ang kanyang bahay sa bahay namin. Sa isip ko po noon, kung sakali man, tatakbuhin ko na lang kapag nagkagipitan. Wala pa po akong 20 noon Nagmadali akong puntahan yung bahay. Pinatay ko lang po yung ilaw ko. Pagdating ko po doon, narinig ko po agad ang kakaibang tunog. Yung tipong nasasaktan yung matanda pero parang may kakaiba siyang ginagawa. Yung bahay po nito ay merong silong, kaya medyo mataas po yung bintana. Lalo at nakaangat nga po sa lupa ang papag po ng bahay. Kaya ang ginawa ko po noon ay gumapang po ako doon sa espasyo sa ilalim para tignan ang nasa loob. Gawa po sa kawayan yung sahig. Kaya sa mga siwang nun, alam kong meron akong makikita.
Sinundan ko lang po kung saan banda yung naririnig ko at doon po ako banda gumapang. Nung sinilip ko na nga po, hindi ko talaga inaasahan ang aking maaabutan. Meron na pong damit pang ibaba yung matanda, pero wala pa rin pong damit pang itaas. Nung tignan ko pong mabuti, napatakip ako agad sa aking bibig nang makita po yung mahabang dila ng matanda. Mahaba talaga yon, Sir Dan, na doon pa lang kikilabutan ka na. Balot na balot po yun ng dugo at dinidilaan po nito ng paulit-ulit ang kanyang sugatang balikat. Paulit-ulit po yun. Yung tunog po nun, nakakatakot. Yung laway po nito, tumutulo pa rin po sa sahig habang ginagawa po niya yon. Natakot na po ako noon nang makita ko po yon. Abalang-abala pa siya sa kanyang ginagawa. Kaya sinamantala ko na po yon para gumapang po palabas doon. Sapat na po sa akin ang nakita ko. Walang dudang aswang po si Lolo Johnny. Sa takot ko po noon, pagkalabas ko po ng silong, kumaripas po ako ng takbo. Hindi ko nga po alam noon kung baka bahagya pa nga po akong napasigaw sa takot. Dahil habang tumatakbo po ako, narinig kong bumukas yung bintana ng bahay, pero hindi ko na nilingon pa yon. Malapit lang ang bahay namin kaya mabilis po akong nakarating doon. Naabutan ko yung tatay ko at yung tsuhin ko na nag-iinuman. Pero nung tinanong po nila ako, hindi na po ako nagsalita. Alam kong magkakagulo kapag sinabi ko po yung mga nakita ko. Tiniis ko na lang po yung takot hanggang sa nakatulog nga po ako. Ngunit kinabukasan po noon, mga bandang 5:00 na po ng hapon, meron pong 4 na kalalakihang pumunta po doon sa baryo namin. Nakausap po nila yung tatay ko. May hinahunting daw po silang aswang na nataga daw sa baryo nila pero nakatakas. May dala po silang mga itak sa kanilang mga tagiliran. At ang isa po, meron pa pong baril. Nung marinig ko po yon, hindi ko na po napigilang lumabas ng bahay para tanungin po mismo yung mga kalalakihan. Nung marinig ko mismo sa kanila ang mga detalye, agad po akong pinagpawisan noon at nahalata po nilang parang natakot ako na parang meron akong alam. Nakiusap po yung isang lalaki dahil nagkakasakit daw po yung kanyang bunso dahil inaaswang daw po gabi-gabi. Kaya importante daw na malaman nila kung sino nga ba yung aswang na yon. Kaya ang sabi po ng tatay ko, wag daw akong matakot kung meron nga akong nalalaman. Doon na nga po ako naglakas loob at tinuro ko po si Lolo Johnny. Literal po na sinabi ko ng mabilisan ang aking mga nakita. Tinuro ko pa nga po yung bahay ng matanda. Ngunit ang sabi ng lalaki, nagtanong na raw sila sa matandang nakatira sa bahay ni Lolo Johnny at tinanggi daw po nito na meron siyang alam. Uugod-ugod na rin daw po kaya hindi na nila pinilit pa. Kaya gano'n na lang po yung kanilang gulat na yung parehong matanda na kanilang napagtanungan na yung tinuro kong aswang. Kaya pinuntahan nila kasama yung tatay ko. Natulala po ako noon na hindi ko alam kung tama nga ba ang aking ginawa. Ngunit wala na po sa kanyang kubo yung matanda. Ang gulo raw po ng bahay nito na parang nagmadali na nga pong umalis. Hapon na rin po nang mangyari yon. Malapit na ring magdilim. Sinubukan pong habulin ng mga kalalakihan pero wala na po silang inabutan. Ibinilin pa nga po sa amin noon na kapag bumalik yung matanda, ipaalam raw agad sa kanila. Pero sino ba namang aswang ang babalik pa sa baryo na nabulgar na ang kanyang pagkatao? Katunayan, ayon po sa tatay ko, bigla na lang din daw sumulpot doon noon yung matanda at doon na raw nagtayo ng kanyang kubo. Maliit pa daw kami noon nung dumating sa baryo namin yung matanda.
Siguro ay palipat-lipat lang din yung matanda na iyon kapag alanganin na. Hindi na po namin alam kung saan nga po ito nagpunta. Hindi ko po alam kung nagtagal pa po yung buhay ng matanda, lalo at napakatanda na rin po nito. Siguro hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga makikinig. Alan nga po pala ng Oriental Mindoro. 50 na po ako ngayon at meron na pong asawa at malalaki na rin po yung mga anak. Bago lang po ako dito sa inyong channel, pero marami na rin po akong napakinggan. Lalo at panandalian nga po akong nawalan ng trabaho, kaya heto po ako at nakikinig sa mga ganitong kwento. Lumaki po ako at tumanda dito po sa baryo namin sa Mindoro. Hindi ko na rin po babanggitin pa at baka meron pa pong makakilala. Marami po kasing mga taga sa amin ang alam ko pong nakikinig dito. Kaya nga po sinubukan ko rin pong makinig sa mga ganitong kwento. Nangyari po ito. Sobrang tagal na rin po ang nakalipas. Ayoko na pong magbilang kung kailan pa po mismo. Lalo at hindi ko na rin po maalala ang mismong taon nang mangyari po ito. Yung naaalala ko lang po ay wala pa po akong 20 noon. Dahil 20 anyos nga po ako nung mag-asawa po ako. Nakatira po kami sa may bukana po ng gubat ng mga panahon po na ito. Bale, 3 bahay lang po na magkakalapit. Yung 2 pa naming kapitbahay ay mga kamag-anak din po namin. Sa bahay po namin, 4 po kami na nakatira. Kasama ko po yung 2 kong kapatid na babae at yung nanay ko. Yung tatay ko naman po ay nasa Negros dahil doon po ito nagtatrabaho. Yung bahay po namin yung nasa gitna. Sa kanan po namin ay ang bahay po ng Tito Juni ko at ng live-in partner po nito. Wala pa po silang anak ng mga panahon po na iyon. Habang yung nasa kaliwa naman po ay ang kapatid po ng lola ko na si Lola Waning at ang anak po nitong si Grace. Grace lang po yung tawag ko dito dahil kahit tita ko po siya, yun lang po yung tawag ko sa kanya dahil yun na po yung nakasanayan ko. Grace lang po talaga kung tawagin ko po ito. Kaya wag po kayong magtataka ah. Tuwing umaga ay ako po yung nakatoka sa pagpapakain po ng mga alaga po naming manok sa likod po ng bahay. Marami po kasi kaming alagang mga manok na ibinibenta din po namin kapag medyo gipit. Mahilig din po talaga akong mag-alaga ng mga manok mula pa po nung bata pa po ako. Kaya ako po talaga yung nag-aasikaso doon. Bawat kulungan ay bilang na bilang ko po. Nung mabuntis po yung isang anak po ni Lola Waning, pinili po nitong umalis sa bahay po nila. Kaya yung mga alaga po nilang mga manok, ibinenta din po sa amin para may pangpamasahe po ito papunta sa kanyang nobyo na taga Iloilo na nakabuntis nga po sa kanya. Kaya mas lalo nga pong dumami yung mga alaga po naming manok noon. At yung bunsong anak naman po na si Grace, yung natirang kasama po ng matanda. Dahil umalis nga po yung panganay niya nung mabuntis po ito. Matagal na rin po kasing patay ang asawa po ni Lola Waning. Nabanggit ko po ito dahil dito po sa mga manok po na ito, nagsimulang may mapansin po akong kakaiba. Isang umaga, napansin ko lang pong kulang po ng 2 yung nasa isang kulungan. Napaisip po ako noon. Pero baka nakawala lang, lalo at minsan po, yung kapatid kong babae yung nagpapakain kapag hapon. Kapag hindi po ako nakakauwi agad galing po sa pangangahoy. Pero nung tinanong ko naman po ito, ay wala naman daw siyang maalala na merong nakawala habang siya yung nagpapakain. Hinayaan ko pa rin po yon. Dahil marami nga rin po yung mga manok. Baka ako nagkamali lang po talaga ako ng bilang. Pero ilang araw po pagkatapos po nun, napansin ko pong kulang na naman po. Hindi ko po alam kung kailan mismo yung meron na namang nawala. Dahil nga po ilang araw na rin po yung nakaraan at hindi ko naman po binibilang araw-araw. Pero may 2 na naman pong nawawala noon
nung binilang ko po ulit. Wala rin naman kaming napapansin sa paligid. At hindi rin naman kami pagnanakawan ng mga kamag-anak po namin. Sa isip ko pa po noon. Ang sabi po ng nanay ko, baka pinagnanakawan daw kami ng mga ngaso na napapadaan doon tuwing hapon. Pero nakapagtataka po yon dahil sa tinagal po namin doon, wala naman pong gumawa sa amin ng ganon. At niingay po, wala din po kaming narinig eh. Siyempre, nabanggit ko po yon sa mga kapitbahay po namin, na mga kamag-anak nga po namin. Ngunit pati po sila ay wala rin pong alam. Nagtaka rin po yung mga ito. Ang malala pa po ay naulit pa po yung mga nangyari. Aaminin ko po na galit na po ako noon. At duda na rin po ako kahit sa mismong kamag-anak po namin. Pero wala talaga akong ebidensya kasi na magtuturo sa kahit kanino. Kaya wala rin talaga akong nagawa. Isang hapon po, pumunta po ako sa may sapa para sana manghuli ng tilapia dahil meron nga pong mga tilapia po doon. Sa isip ko po noon, baka lumaki na yung mga tilapia doon dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakuha ng tilapia. Yung similya po noon, tatay ko pa po yung naglagay doon sa sapa. Abot po yun ng tubig alat na hinarangan na rin po namin ng lambat sa gilid para nga po hindi makalabas yung mga tilapia. Malinis naman po yon lalo at kami-kami lang din po yung nandoon. Ngunit nung nandoon na po ako, dala-dala ko po yung aking bingwit. Agad ko nga pong napansin yung kakaiba pong amoy doon po sa may sapa. Parang meron pong patay na hayop o nabubulok po na laman doon po banda. Sa totoo lang po, ako lang din po yung pumupunta po doon banda sa aming magkakamag-anak. Ngunit agad ko rin pong napansin na meron pong mga bakas po ng paa doon. Maliliit po yun na parang sa bata o baka sa babae. Nagtaka nga po ako noon ngunit ininspeksyon ko pong mabuti ang sapa. Doon ko na po napansin yung mga balahibo po ng manok. At nung lumusong po ako ng bahagya, tumambad pa po sa akin na meron pong mga buto po ng manok. Meron din pong gutay-gutay na katawan ng manok na parang nilapa. At tinapon po doon sa may sapa ang tira-tira. Kaya pala napakabaho ng amoy doon sa may sapa. Doon ko na po napagtanto na sa dami ng nawawalang manok namin, doon lang po pala matatagpuan ang mga yon. Nasuka po ako noon dahil sa itsura po ng mga manok. Nahalatang nilapa po talaga yon. Ang dami pong tumatakbo sa utak ko noon, Sir Dan. Kaya nagmadali po akong tinawag ang mga kamag-anak po namin. At walang sino man sa amin ang makakapagpaliwanag po doon. Hindi na po namin sinubukan pang kunin yung mga nabubulok na laman sa sapa. Lalo at napakabaho po nun at hindi na rin naman pwedeng kainin yung mga tilapia po doon. Pag uwi po namin sa bahay, doon na po sinabi ni Miriam, yung kapatid ko po na babae, na minsan daw po, nakita niyang naglalabas si Lola Waning ng dugo ang damit. Napakiramdam daw niya, konektado doon sa mga nakitang manok doon po sa may sapa. Ngunit nung nagsampay daw siya, ay puro lang naman daw mga damit ng anak niyang si Grace yung sinampay po nito, kaya nalito na daw ang aking kapatid. Ang sabi pa po ng kapatid ko, alam mo kuya, parang napaghalataan ko na kakaiba kong makatingin sa akin si Lola Waning nitong mga nakaraan. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Saad pa po nito, pero hindi na po ako nakasagot noon dahil wala nga po akong ideya kung bakit. At napapaisip pa rin po ako noon, doon talaga sa dugo ang damit. Pinuntahan ko po noon ang tiyuhin ko at ang sabi po nito, duda rin daw talaga siya kung bakit umalis yung panganay na anak ni Lola Waning nung mabuntis ito.
Parang umiiwas daw po kasi yung anak nito sa kung ano. Hindi lang daw alam ni Tito kung kay Lola Waning o baka kay Grace. Hanggang sa nangyari na nga po, yung bagay na nagbigay linaw sa lahat, na nagdulot din po ng isang hindi malilimutang karanasan. Nangahoy po ako noon, kaya ginabi nga po ako. Nung pagdating ko po sa bahay, nagulat po ako nang marinig ko pong nagkakagulo po sila. Pagpasok ko po, nadatnan ko nga po sila nanay pati po sila tito. At nandoon din po si Grace na umiiyak habang duguan po ito. Meron po itong sugat sa kanyang braso at hingi po ito ng hingi ng tawad. Nung nagtanong po ako, doon na po sinalaysay po nila nanay ang nangyari. Nung madilim na raw po, mga bandang 6:30 po ng gabi, nakatulog daw ang kapatid kong si Miriam doon sa sala. Ang isa ko naman pong kapatid ay naroon po kila tito, habang yung nanay ko naman po ay nagbabasa po ng pocketbook sa kwarto. Hilig po kasi yon ng nanay ko, kahit gasera lang din po yung ilaw namin noon. Nung lumabas daw po si nanay para sana magbanyo, doon daw niya naabutan si Grace na nakayuko sa natutulog kong kapatid at dinidilaan daw po nito ang tiyan po ni Miriam. Natigilan daw po si nanay nung umpisa, lalo at kitang kita daw po nito na habang ginagawa po yun ni Grace, naglalaway daw po ito at nanlilisik na po yung mga mata na nag-iiba daw talaga yung itsura. Yun bang parang nababaliw na halos, na hindi na siya makilala halos ng nanay ko. Kulang na lang daw, buksan na raw nito yung tiyan ng aking kapatid, na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin nagigising. Alam po ni nanay na iba na talaga ang nangyayari, kaya kumuha po ito ng kutsilyo bilang pangproteksyon lang po kung sakali. Nung bigla niya raw tinawag si Grace at tinanong kung anong ginagawa nito, parang nagulat din daw ito na nahuli siya ng nanay ko. At mas lalo daw nanlisik ang mga mata nito at namula. At maging ang mga pangil daw sa bunganga nito. Nakita daw po mismo ng nanay ko na parang takam na daw po sana ito. Kaso nga lang biglang dumating yung nanay ko. Nung nangyari daw yon, akmang aatakihin daw sana nito yung nanay ko. Ginamit daw ni nanay ang kutsilyo para protektahan ang kanyang sarili. Sabay sumigaw daw ito ng tulong. Nung nasugatan daw po ni nanay si Grace at sumigaw na po ito, parang natauhan daw po si Grace noon at agad na napasandal sa dingding ng bahay namin habang hinahawakan ng sugat nito at umiiyak. Nagtakbuhan daw agad sila tito. At doon pa lang daw nagising yung aking kapatid na si Miriam. Nung nagkaaminan na po, doon na rin po sinabi ng kapatid ko na nagdadalang tao na daw po pala ito. At si Grace naman po ay umamin na po na isang araw po pala itong aswang. Sa mga bibig daw po nito mismo nang galing. Kaya pala gano'n na lang ang pagkatakam nito sa tiyan ng aking kapatid nang maabutan ito ng nanay ko. Nagkaalaman na po pala sila bago pa po ako dumating. At nung nagkapaliwanagan na nga po, nahawaan daw pala ng pag-aswang si Grace nung nagtrabaho daw siya ng 1 taon sa Capiz, doon sa kamag-anak ng asawa ni Lola Waning. Yung akala naming si Lola Waning yung kakaiba, yung anak pala nitong si Grace yung aswang. Kaya ang nangyari po noon, nag-usap-usap po kami at sinabi po ni Lola Waning na aalis na lang daw sila at pupunta doon sa Capiz para magpagamot. Ngunit ang nangyari po, nung pumunta po sila doon, lumipas lang po yung mga taon at hindi na po sila nakabalik sa lugar namin. Hindi na po namin alam kung nagamot nga ba si Grace o kung ano, o kung buhay pa nga po ito.
Wala na po kaming balita. Ang alam lang po namin, mahihirapan na po siyang magpagamot dahil nakakain na po ito ng mga manok. Kami naman po nagpatuloy lang po sa buhay sa kabila po ng mga nangyari. At hindi na po namin ipinagkalat pa yung mga yon. Lalo at kamag-anak nga rin po namin. Siguro hanggang dito na lang din po yung kwento kong ito. Sana nga po ay mapili. Maraming salamat po. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marites. Tunay ko pong pangalan yan pero hindi po ako tsismosa. Nagkataon lang po na yan talaga yung pangalan ko. Nangyari po itong kwento na ito noong bata pa po ako. Mga 17 taong gulang siguro ako noon. At nangyari po ito noong nakatira pa po kami sa Leganes, Iloilo. Mga taong 1981 po ito nangyari. Dahil ito rin po yung parehong taon na nilisa na po namin ang lugar at lumipat na po kami sa Mindoro. Sa pagkakaalala ko po, umalis na po talaga kami ng Iloilo bago pa po ako maging 18 taong gulang. Medyo matagal po yung pananatili namin doon pero may mga nangyari po na nagtulak sa amin para umalis na lang po doon. Nagsimula po yung lahat nung magpatayo po si nanay ng isang maliit lang naman na karinderya. Doon po banda sa may gilid ng kalsada. Noong araw, konti lang po yung mga karinderya sa lugar po na yon. Masarap naman pong magluto si nanay kaya marami naman po siyang customer. Karamihan po sa mga yon mga driver ng jeep at mga nagpapajack. Kasalukuyan din pong ginagawa yung mga kalsada po noon. Kaya yung mga nagtatrabaho po doon ay doon po sa karinderya namin nag-aagahan at nagtatanghalian. Madalas pong ganun yung nangyayari araw-araw. Abala rin po ako noon sa pagtulong, lalo at tumigil po ako noon sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Dahil sa araw-araw pong nakikipag-usap ako sa mga customer, siyempre kilala ko na rin po halos sila lahat at medyo nakaklose ko na rin po yung iba. Wala naman pong mali siya siyempre. Karamihan din po sa mga kumakain doon, mga may edad na rin po. At mahilig lang rin po talaga akong makipagkwentuhan. Nabanggit po noon ng mga driver ng minsang kumakain po sila na si Aling Rosa daw, yung may-ari ng bahay sa tapat mismo ng karinderya. Nagbabalak din daw pala sana na magtayo ng karinderya doon mismo sa pwesto namin. Kaso nga lang, nauna kaming nakapagpaalam sa may-ari ng lupa. Kaya kami yung nakapagpatayo doon. Medyo ipinakalat daw ni Aling Rosa na inagaw daw namin sa kanya yung oportunidad. Samantalang hindi naman po namin alam noon na nagbabalak din po siyang magtayo ng karinderya doon. Isa pa, medyo matagal na rin po kaming nakapagpaalam sa may-ari ng lupa bago kami nagtayo doon dahil medyo nag-ipon-ipon pa po si nanay. Kaya pala gano'n na lang yung tingin ni Aling Rosa sa karinderya sa tuwing napupuno po ito ng customer. Yung tipo ng tingin na bukod sa naiinggit ay halata rin po talagang may galit. Yung bahay po namin ay malapit lang din po doon sa pinatayo po naming karinderya. Kaya magkakakilala lang din po kami doon. Isang araw po noon, umain po ng tanghalian doon si Aling Rosa. Nag-order po siya noon ng isang serve ng kanin at ng pinakbet. Nung una, akala po namin ni nanay, kakain lang po talaga at hindi manggugulo. Dahil panay usap-usapan lang naman na galit daw ito sa amin yung aming naririnig. Pero wala naman po talagang personal na komprontasyon na nangyayari. Nung binigay ko na po yung in-order niya,
Nagsimula naman po itong kumain gaya ng isang normal na customer. Pero maya-maya pa po, nakarinig na po kami ng hindi maganda. Ang pangit daw po ng lasa ng niluto naming pinakbet. Parang nabubulok na daw na mga gulay yung ginamit namin. Samantalang tanim po namin mismo yung mga gulay na ginamit namin, kaya bagong ani lang po yung mga yon. Ang sabi pa po nito, kahit pati daw yung kanin meron daw na amoy. Mga ganun po yung kanyang sinasabi, na halatang parang naninira lang po o nang iinis. Lalo at marami pong kumakain noon sa karinderya. Maya-maya pa, nagdadabog na po ito sa mesa. Doon na po nagalit yung nanay ko, Sir Dan, at pinagtabuyan niya po noon si Aling Rosa. Nagkahagisa na po noon ang plato dahil pinagbabato po ni Aling Rosa yung nanay ko. Nagulat na po ako noon nung tawagin po ni nanay si Aling Rosa na isang aswang. Nagalit rin po talaga siguro yung nanay ko. Nagtinginan ng mga taga sa amin noon, at nung marinig po ni Aling Rosa yung sinabi ng nanay ko, bigla na lamang po itong tumigil at tinignan lang po niya si nanay ng napakasama. Ang sabi po nito, mag-iingat daw po yung nanay ko sa kanyang mga pinagsasabi. Sabay tumalikod po ito at umalis. Pagkaalis po nito, ang sabi ng ibang driver, kakaiba daw kung magalit si Aling Rosa. Lalo at bagong labas lang din po pala yung mga usap-usapan na isa nga po itong aswang na nanggaling daw po mismo sa asawa ng kanyang anak. Nung kamuntikan daw biktimahin ni Aling Rosa ang sarili niyang apo, noong maliit pa raw po ito. Bale ilang taon na rin ang lumipas bago po yun nilabas ng asawa ng anak ni Aling Rosa. Dahil nag-away nga raw po sila ni Aling Rosa nung panahon po na ito. Kaya yung mga nangyari po ng mga nakaraan na, nailabas po nito dahil sa kanyang galit kay Aling Rosa. Yun po yung bali-balita noon. Hanggang sa meron pa nga pong nangyari na sa amin na po mismo. Gabi po noon mga bandang 9:00. Nagpasama po noon si nanay doon sa karinderya dahil nakalimutan daw po niya yung kanyang lalagyan po ng pera. Nakakandado naman po yung karinderya pero syempre naniniguro po si nanay noon kaya kukunin po niya doon. Sinamahan ko na nga po siya at agad po kaming naglakad papunta doon. Tahimik lang po kaming naglalakad noon. Nung ilang hakbang na po kami sa karinderya, napansin po namin na parang may gumagalaw po doon sa loob. Sinenyasan po ako ni nanay noon na dahan-dahan kaming lumapit. Nagad naman po naming nagawa. At nagawa po naming sumilip. Ang una ko pong nakita nung sinilip ko, meron pong parang tao na nakadapa po doon sa loob. Doon po banda sa mga container po ng tubig. Sa totoo lang, parang nakadapa nga po yun mismo sa mga galon po ng tubig. Na parang iniinom po niya yon. Pero nung tignan po naming mabuti, parang nilalawayan po niya isa-isa yung mga lalagyan po ng tubig. At sa hindi po inaasahang pagkakataon, dahil po sa aking pagkabigla, napasigaw po ako nang makita ko po yung napakahabang dila ng nilalang po na nasa loob, na mabilis po niyang hinila mula po doon sa bunganga ng isang galon ng tubig. Pagkasigaw ko po, nabuksan na po pala ni nanay yung pinto po ng karinderya. At nung agad po nitong inilawan yung nasa loob, ikinagulat po namin noon, Sir Dan, yung nasa loob ng karinderya. Marahil ay abalang-abala po ito sa pangsasabotahing kanyang ginagawa, kaya hindi po niya namalayan na meron ng dumating.
Yung kanina pong tao naming nakita, naging isa na pong hayop nung buksan po yung pinto. Tinitigan po nito kami sandali. Yung mga mata po nito ay pulang-pula. At halatang kilala po nito kami kahit nasaan yung hayop na nga po ito. Kakaiba na po yung anyo kaya hindi na po namin nakilala. Yung balat po nito, Sir Dan, itim na itim po. Na hindi ko po alam kung dahil ba sa kanyang balahibo. O ganun ba talaga yung kulay ng balat dahil kahit yung parteng wala na pong balahibo, maitim-itim pa rin po yun. Bago pa man po kami makatakbo, bigla po nitong dinumog yung nanay ko. Yung tipo po na parang wala itong pakialam kahit may mga malapit po na bahay. Sigaw po ako ng sigaw noon at sa pagkataranta ko po, nadampot ko po yung maliit na palakol na ginagamit po ng tatay ko sa pagsisibak ng kahoy kapag nauubusan po kami ng uling. Parang wala po kasing nagigising sa mga pagsigaw na ginagawa ko. Nagpupumiglas po si nanay noon at bago pa man po niya yon matuluyan, agad ko po itong natamaan ng palakol sa likuran po nito. Siyempre nasugatan po yon pero hindi ko po kasi mabuhat ng maayos yung palakol. Kahit medyo maliit lang po yon. Dahil na rin po siguro sa maliit kong pangangatawan. Maliit na babae lang po kasi ako. Nung ginawa ko po yon, naitutok po ni nanay sa mata nito yung flashlight. Sabay na itulak po niya ito kaya nakawala po yung nanay ko. "Tabang! Tabang!" Sigaw pa po namin noon. Tulong po yon kung sa Tagalog. May mga nag-iingay po noon sa kalapit po na bahay. Dahilan para agad pong tumakbo yung nilalang doon, papunta po sa may palayan para tumakas. Marami rin po kasing palayan doon sa baryo, kung saan po kami nakatira. Nasakop po noon ng Leganes, Iloilo. Nung nagtakbuhan po sila doon, sinabi lang po namin na inatake po kami ng aswang. Pero hindi po namin sinabi ang duda namin kung sino yung may gawa. Lalo at nandoon din po noon yung asawa ni Aling Rosa. May ilan po noon na nagsabi na baka hayop lang daw po talaga. Pero ang hindi po nila maintindihan, bago pa namin binuksan yung karinderya, talagang isang babae po yung nandoon. Isa pa, kahit hayop po yon, hindi po yon makakapasok ng ganon-ganon lang sa karinderya. Maliban na lang kung isa talaga yung aswang. Yung mga galon po noon ng tubig, wala na pong mga takip pero hindi naman po nito itinapon yung tubig. Nung nag-alisa na po yung ibang mga tao, nagtawag na po ng manggagamot yung tatay ko noon. Dahil agad naman po itong nakapunta doon nung nagkagulo na, dahil malapit lang nga po yung bahay namin doon sa karinderya. Pagdating po noon ng albularyo, pinaalis po nito yung iba pang mga tao na hindi pa rin umaalis. Inuna po agad niyang tignan yung dugo po na nagkalat at inamoy po niya yon. Ang sabi po nito, dugo daw po talaga ng aswang. Ginamot po niya yung kaunting mga sugat ni nanay noon. Sabay agad po niyang tinignan yung mga galon po ng tubig. Inamoy po niya iyon at inilipat po niya sa isang malaking planggana yung laman ng isang galon. Doon po namin napansin ang malapot po na likido na nakahalo po sa tubig. Laway. Nilawayan niya lahat ng lalagyan ng tubig. Para kapag ginamit nyo sa pagluluto o gamitin nyo mismo bilang pang-inom, mahahawaan kayo ng pag-aswang. Bungad pa po ng albularyo. Paniguradong sasakitan daw po ng tiyan yung mga kakain doon sa karinderya. At hindi lang po yun. Maaari pa raw mismo na mahawaan rin ng pag-aswang. Dahil po doon, isa-isa po naming itinapon noon ang laman ng mga galon ng tubig. Yun pala yung plano ng aswang na yon. Nung umabot na po sa punto na
Nagtanong po kami kung sino. Napatingin lang po yung albularyo. Sa bahay mismo, nila Aling Rosa na nasa tapat po mismo ng karinderya. Ang sabi pa po ng albularyo habang nakatingin doon, andyan siya ngayon oh. Nakasilip sa kanyang bintana. Tandaan nyo, isa lang. Yung Rosa lang. Yung ibang miyembro ng pamilya, mukhang hindi naman. Matagal ng aswang yung Rosa na yan eh. Sambit pa po nito dahil kilala nga rin po ng albularyo si Aling Rosa. Simula po nun, humina pa rin po yung karinderya namin dahil natakot po noon yung mga tao sa nangyari. Medyo kumalat po kasi noon yung paglaway po na ginawa ng aswang sa mga gamit po naming tubig. Siyempre kahit hindi naman po namin yung nagamit, nandun pa rin po yung takot ng mga tao. Dahil po doon, nang minsan pong malasing po yung tatay ko, sinugod po niya doon si Aling Rosa at sinagawan po niya agad na isa raw aswang. Doon na po talaga medyo nagkaproblema dahil nag-away-away na rin po yung pamilya namin noon. Yun po yung dahilan kung bakit pinili na lang po naming umalis doon po sa Iloilo. At nagsimula na lang po kami ulit dito sa Mindoro. Pero alam po namin na yung Aling Rosa po na yon ay totoo po talagang aswang. Dalawa po kami ni Nana yung nakakita mismo. Bago pa po maging hayop yung nasa loob, talagang nakita po naming dalawa na tao po yung nandoon. Isa pa, sobrang kakaibang hayop pa rin po yon. Gayon pa man, matagal na pong nangyari ito, kaya kinalimutan na rin po namin. Hanggang dito na lang din po yung kwentong ito at maraming salamat po.